Isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang limpak-limpak umanong pera na natanggap ng pamilya Duterte mula sa umano'y mga drug lord. Personal pong humarap si Trillanes sa impeachment hearing ng House Committee on Justice kahapon laban kay VP Sara Duterte. Sa kanya pong affidavit, ibinunyag ni Trillanes ang umano'y mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga perang kinubra ng pamilya Duterte mula sa drug lord na isang Sami Uy. Aabot daw po sa 2.4 bilyong piso ang natanggap ng pamilya Duterte mula sa mga drug lords simula noong 2003 hanggang 2016. Kabilang umano sa tumanggap ng pera ang magkakapatid na sina VP Sara, Congressman Paulo Duterte at Mayor Baste Duterte. Pati po ang common law wife ni Digong na si Hanilet Avancenia at ang kanilang anak na si Kitty Duterte. Sinubukan po namang ikumpara ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang ilang random transactions mula sa dokumentong na hawak ni Trillanes at sa record po naman ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Dito ho, nakumpirma mismo ng AMLAC na tugma sa mga records nila ang ilan sa mga transaksyon na nilalaman ng mga dokumentong hawak ni Trillanes. Ang kopya ng summary ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga payout ng kilalang drug lord na si Sami Uy, kina Sara Duterte at sa mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex I. Si Sami Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Michael Yang. Bukod sa mga dokumentong may kaugnayan sa mga accounts ni Rodrigo Duterte, binigyan din ako ni Ginoong de Mesa ng mga dokumentong nagpapakita ng mga bank accounts at bank transactions ng mga anak, manugang at common law wife ni Duterte na sina Sara Duterte, Paulo Pulong Duterte, Sebastian Baste Duterte, Maneses Manscarpio, Shelito Hanilet Abansenia, kasama ang kanyang anak na si Veronica Kitty. Yan po ang tinig ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kami po'y naghihintay pa rin po sa pahayag ng pamilya Duterte sa akusasyon na ito. Sa kaugnay na balita, bilyon-bilyong pisong halaga din ang kaduda-duda daw na mga transaksyon sa mga bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at ng asawa nitong si Man Scarpio ang nabisto sa pagdinig ng Kamara kahapon. Gaya ng unang pagdinig, absent muli ang Vice Presidente sa impeachment hearing. Pero humarap naman ang ilang pinatawag ng komite kabilang po sina Ombudsman Boying Remulla at mga opisyales ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Base nga po sa datos ng SALE ni VP Sara, lumalabas na 80 million pesos ang itinaas po ng yaman ng bise mula taong 2007 hanggang taong 2024. Pero simula taong 2019, tumigil po ang bise sa pagdedeklara ng detalye sa kanyang cash on hand o kaya bank deposit. Dito na po lumutang ang red flag sa yaman ng bise, pati po ng kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. Isa sa pinuna ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na halaga po ng bank transactions ng mag-asawa. Sa transaksyong yan, 3.77 billion pesos ang nakita sa accounts ni VP Sara habang 2.99 billion pesos ang kay Attorney Carpio. Ang tanong ng ating mga kongresista, paanong bilyones ang transaksyon ng bise kung milyon lamang ang kanyang net worth? Hindi ho magbabangga doon po sa kabuuan ng kanya pong net worth at 88 million at doon po sa mas maliit pa nga na mga net worth in a previous reporting. Sa 2024 SALN po, ang nakalagay na net worth nila ay 88 million lamang. Bilyonaryo pala sila. Sabi nga po ng isang wise man from the 3rd District of Manila kanina, di wow. Ang sabi naman po ng bakla na akbayan, sila na. Yan nga po ang sunurang tinig ni na Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon at Akbayan Congressman Percy Sendanya. Dahil ungkatan ng bangkong galaw ng pagdinig, umeksena po ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Iginiit niya na kung walang court order, dapat hindi payagan ang pagsabpina ng komite sa mga sinasabing suspicious transactions. Bagay na tinabla naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Iba po yung exception sa court order sa exception in cases of impeachment. And I believe that the reason is very clear because we are here speaking of
accountability of public officers. Yan nga po ang tinig ni Akbayan Party List Congressman Shell Jokno. Sa kaugnay pa rin po namang balita, pinapatawag po naman ng House Committee on Justice ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay po ng death threat ni VP Sara laban sa First Family. Gustong malaman po ng komite ang resulta ng investigasyon ng NBI. Magugunitang sa isang online interview noong pong 2024, nagbanta si VP Sara laban kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero kalaunay po'y niliwanag ng bise na hindi ito pagbabanta. Samantala pa rin, napag-alaman po naman ng Securities and Exchange Commission na stockholder at miyembro po ng Board of Directors si VP Sara ng isang pribadong kumpanya sa Davao noong 2022 hanggang 2025 habang siya ay nakaupo bilang vice-presidente. Sa ilalim po ng saligang batas kasama po ang bise sa mga ipinagbabawal na humawak ng anumampung posisyon sa mga kumpanya o magtrabaho sa pribadong kumpanya habang nasa posisyon pa sa gobyerno. Sa iba pang mga balita, ipinagtibay naman po ng International Criminal Court o ICC na may jurisdiction sila sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Appeals Chamber, may kapangyarihan pa rin ang ICC sa mga krimeng nangyari sa war on drugs noong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Kinatigan ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pretrial Chamber. Dahil sa pagbasura sa apela ni Digong, balinaw na mananatili siyang nakakulong sa ICC Detention Facility habang hinihintay ang desisyon sa kanya o sa kanyang confirmation of charges. Sa kabila po niyan, tanggap naman daw ng lead defense counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman ang pagbasura sa kanilang apela. Sa kaugnay pa rin po namang balita, hindi na raw po ikinagulat pa ng kampo ni dating Pangulong Duterte ang pagbasura nga ng Appeals Chamber sa pagkwestiyon nila sa jurisdiksyon ng ICC. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, inasahan na po nila na hindi papabor sa kanila ang magiging hatol ng chamber. Pero nanindigan pa rin po si Panelo na wala pa rin pong karapatan at kapangyarihan ng ICC na usigin ang dating Pangulo. Sa ngayon po'y wala rahong choice ang legal team ni Duterte kung hindi paghandaan ang paglilitis sa kaso. Pero may nakikita pa rin daw po na ibang remedyo si Panelo para makalaya sa kulungan ang dating Pangulong Duterte. Kaya palagay ko, ang pinaka-remedyo na lang dyan, magkaroon ng pressure sa iba't ibang bansa, kaya na ginagawa ng Hapon. Isang diplomat ng Hapon. Kung maraming ganyan, baka ma-pressure ang ICC na tingnan nila yung kanilang kaso. Ang tinig ni Attorney Salvador Panelo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.